Gusto nating lahat na makauwi si Tatay Digong. Pero mag-ingat sa mga scammers na mapagsamantala. Hindi pinipilit ng mga manloloko ang kanilang mga biktima. Hindi nila pinipilit ang kanilang mga target para sa sarili nilang mga pakana. Nagpaplano sila kung paano manipulahin ang mga tao. Yes ma'am, tama po yan. Kung meron kayong mga friends na Duterte supporter at naniniwala na dapat pauwiin na si PRRD, pwede mong i-gather yung mga signature nila, i-follow nyo lang ang step-by-step guideline na ito para mapabilang ang inyong pirma sa isasubmit natin sa Supreme Court na sulat. Gumagamit sila ng lahat ng posibleng paraan ng panghihikayat tulad ng pag-apela sa emosyon, pag-apela sa kadalisayan at pag-apela sa mga awtoridad para lang makuha ang gusto nila. In short, pauwiin natin si PRRD. Tama! Kay gandang pakinggan kahit suntok sa buwan. Matapos nilang kunin ang inyong mga personal na pagkakakilanlan at dumating ang araw na magkaiba na ang inyong paninindigan sa politika, ganito na ang gagawin nila sa inyo. Ang address niya ni Edwin Amore. I'll make sure he would not be able to come home. Putang ina mo eh. I'll make sure he would not be able to come home. Putang ina mo eh. Ginawa na nila ito sa isang pribadong individual na nahikayat na bumili ng libro na Salamat PRRD. Tiwalang nagbigay ng kanyang address para may deliver ang libro, subalit ito pa ang ginawa ng babaeng yan na nagpanggap na mabait at maamong tupa. Gusto nyo ba na mangyari ang ganito sa inyo? Ang address niya ni Edwin Amore. I'll make sure he would not be able to come home. Putang ina mo eh. I'll make sure he would not be able to come home. Putang ina mo eh. Ty, Cami Naman's signature campaign is a farce. The next time you see a campaign asking for your support, what's going to be the very first thing you check before you even think about giving up your data? So sino ang bait dito? Sino ang pain nila? Ang nakakulong sa The Hague. Yes. At marami mabibighani, ma-i-influensyahan dahil mahal natin si Tatay Digong but not in this way. Na nalaman natin, no, mula din sa bunganga ni Conman, no, mga tao kasi na pag na-charge sa ng crime against humanity, no, malabo nang bigyan talaga yan ng ano. Galing sa kanya yan, hindi galing sa amin. So pinaasa niya ang mga Pilipino, niloko niya tayo. Niloko si Sara, niloko mga Pilipino, niloko si Tatay Digong, right? Ang dami niyang niloko. Hindi lang logical fallacy yon, defense din niya yon. Defense niya yon kasi hindi siya marunong mag-defend doon kay Tatay Digong. Kasi sabi ng korte, mali naman ang inaatake mo eh. Gumawa ka ng guni-guni at yung guni-guni ang inatake mo. Kaya puro siya deny. Hindi napapalabas kasi may mga lawyer na kagaya niya na palpak. Let's go back to the signature campaign. Ano ang magagawa ng signature campaign given of what we heard yesterday? Even if we have millions of those signatures, we cannot bring home the old man. They even encourage the participants to take a picture of their ID. At ipadala sa kanila. So, di ba kapag ID, may mga numbers ka na dyan? Pumunta kayo dyan sa Hong Kong, nag-abroad kayo para sa mga mahal ninyo. Okay? Para mapaganda yung buhay nila. At hindi para mapaganda ang buhay nitong mga scammers. Okay? At hindi para mapaganda kung ano man yung political motive nila at kung ano man yung motive nila dito sa pang-i-scam sa inyo. Yan ang isipin ninyo. Ingatan ninyo yung passport ninyo kasi yan yung pamasahin ninyo para magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga pamilya ninyo. Ano ba yung sinasabi ng Truthstream na highest standards of privacy and security? Nagkalat naman sa social media ang mga photos and videos kung saan makikita ang personal information ng mga pumirma. Ganito ba ang paraan ninyo sa pag-conduct ng signature campaign at pag-handle ng privacy
o pag-secure ng personal information. Halimbawa na lang sa picture na ito sa ibaba na galing sa isang post, gamit ang technology, nabasa ko kaagad ang detalye. Ayan. O, di ba mga friends? Nakikita ninyo ito mga friends, passport yan ha. Passport yan. Hindi, mag-number daw kayo. Narinig ninyo, may word na daw. In other words, hindi siya sure. Ano daw? Kung ID hindi pwede? Anong sabi mo kayo? Dali lang. Sabi dito, kung wala kayong passport na dala, number, o hindi memorize, ilagay nyo dito passport, tapos number, i-watch out daw kayo. Ilagay nyo dito passport, tapos number, i-watch out daw kayo. Number, Hong Kong number. No. Hong Kong number. Hindi ID. Kasi iwa-WhatsApp, tapos passport. Bakit? Tapos sabi, Hong Kong number daw. Hong Kong number. Bakit Hong Kong number? Kasi eventually, iwa-WhatsApp daw para makuha yung passport number. Kalok. So, nakikita ninyo yung mga instructions na ginawa dito sa mga kawawa natin, mga OFW, ni hindi man, unang-una, misleading yung signature campaign na ito. Pang-i-scam nga eh. Pino-point out namin na this is social engineering. Ang ganda pakinggan, di ba? Social engineering. Pero believe it or not, ang ibig sabihin ng social engineering is manipulation. Minamanipulate kayo kasi gusto nila makuha yung mga private information ninyo. Why isolate and target this particular initiative when similar campaigns have existed long before? Doon pa lang sa sentence na yung mga friends, logical fallacies na siya. Kasi kumbaga, ang sinasabi niya, just because several similar campaigns have existed long before, hindi mo na pwedeng tanungin kung ano itong campaign na ito. Wrong. Kung ano man yung nangyari na similar campaign before, ginamit din ba nila si President Duterte before? Yung campaign before? Naghahanap din ba sila ng ng mga passport numbers noon? Similar now? Diba? Ako, don't even give your ID to them. Maniwala kayo sa akin, lalo pa kay Chonky Lee. Sandali. Dahil maraming bago dito, I will play the video ni Chonky Lee. Yung nagmumura siya. Meron akong address niya ni Edwin Amore. I'll make sure you would not be able to come home. Putang ina mo eh. I'll make sure you would not be able to come home. Putang ina mo eh. Okay. So, ang tapang, di ba? Nakita ninyo. So, let me explain what's happening here. Umorder ako ng, it must have been the book. Siyempre, kailangan ipadala niya sa akin. So, binigay ko sa kanya yung phone number ko, yung phone number including the address, right? So, yung relationship namin is that of a vendor siya, vendi ako. And with that kind of relationship, she's supposed to protect my address. Identity? My identity. Eto na yung ginagawa niya sa akin. She is now weaponizing that very address against me. And not only that, there was a follow-up. Yung mga inukray na ako doon sa GCash number ko and pinost niya yung GCash number ko publicly kasi nagdeposito siya ng 1 peso. Naintindihan ninyo ako mga friends, yung mga bago dito. And eto, naririnig niya. Nagbibiro ako, idedemanda ko siya eh. Meron akong address niya ni Edwin Amore. So, let me ask you this. Do you trust this woman na mag-handle ng private information? Mapagkakatiwalaan ba ang taong ito para i-safe keep yung ID nyo? I-safe keep yung ID ninyo. Ito ba yung pagkakatiwalaan ninyo mga friends? Okay. Kayo na magsabi. Kayo na mag-decide. Okay.
naririnig nyo yan ha. Ito. I'll make sure you would not be able to come home. Putang ina mo eh. I'll make sure you would not be able to come home. Putang ina mo eh. I'll make sure you would not be able. Eh kung kayo din ang i-threaten niya, one of these days, bumaliktad, nagkaiba na kayo ng political opinion, nagkaaway na kayo, guess what she's gonna do to you? Because she has hindi lang yan, MNR. Binigay mo yung ID mo. Binigay mo yung ano niya, di ba? Binigay mo sa kanya. Tapos, meron siyang sinabing mali. Eh, paano kunyari? Sa comment section. Isa ka sa pumirma, sa pagkakataon sa comment section, meron ka sinabing, Jollibag, isa kang pabida-bida. O, ganun lang. I-research ko nga tong pangalan na to. Yari ka? Nakita ko. Ito pala address mo. Sabihin niyan, isisiguratuhin hindi ka makakauwi ngayon sa bahay mo mamayang gabi. Paano yan? Ito. Yan. I-slide show mo siya. Yan. Okay. So, ito. A counsel of record is a lawyer who has officially entered an appearance in a legal case and represents a party, receiving all legal documents and communications on their behalf. This attorney's name appears on court filings, and they remain responsible for the client's representation until officially replaced, dismissed by the court, or the case is closed. The lawyer officially becomes the counsel of record by having their name on court pleadings, being selected by the client, or being designated by the court. In some cases, this is the attorney whose name and contact information appear on the cover of a document filed with the court. Malabo sa akin yung client. Kasi di ba kung ikaw ay nag-submit ng yung information, andun pangalan mo, di kasama ka sa client. Parang as pleading ang ginagawa, di ba? Kasi nga marami kang kinukuhang mga tao na mag-participate para sa pleading. Kung ano man yung pleading na ginagawa nila through that signature campaign. So, sino ang lawyer na nagre-represent sa ginagawa ni na Chongkeli? Right. At meron bang kinalaman ng ginagawa ni na Chongkeli doon sa lawyer ni na Baste, doon sa lawyer ni na Kitty, yung mga nag-file talaga ng legal case? Kasi yung signature campaign na yan, parang attachments lang naman yan. Hindi naman yan kasama sa legal proceeding documents, own volition of the hindi mo pera yan group. Oo. Attachment yan dun sa unang pinail nila Kitty Duterte, nila Baste. So dapat ang hawak niyan, yung Council of Record, is yung mga abogado ng mga yon. Pero ang tanong, nag-consent ba yung mga abogado na yan? Aware ba sila? I doubt kung aware sila kasi di ba walang pangalan? Not only that, just from reading the way the English was composed. Yes, it's not legally framed. Yung English, hindi siya legal. The organizers consulted the legal team. If the organizers are legitimate, why are their names hidden? Why is this transparency difficult? And why are the acts of the office of the president or its officials that violates due process not explicitly stated? Remember, lack of transparency is the opposite of data protection. Anonymous organizers collecting government IDs and video recordings create a major red flag. The organizers refuse to be held accountable if something suspicious happens later. This falls under the argument from ignorance, just trust us, on logical fallacy. This group does not owe you an explanation. Incorrect. If you ask citizens to sign for the Filipino people, then you owe every Filipino citizen transparency, accountability, and clear data policies. Public collection of sensitive personal information requires disclosure, not secrecy. Therefore, you do owe an explanation because you are collecting full names, signatures, ID numbers, video recordings, personal information. Under the Data Privacy Act, any collector of personal data must identify themselves, state the purpose, explain data storage, allow questions, provide a data privacy notice. The organizer's denial is literally illegal under RA 10173. These people are collecting full names, signatures, ID numbers,
Kailangan naka-video. Andun yung personal information. And under the Philippines Privacy Data Act, kung sino man ang nagko-collect ng personal data, must identify themselves. Nag-identify ba sila? Hindi. Direct the office of the president to take all lawful steps to bring former President Duterte safely back to Philippine jurisdiction. If they really consulted PRRD's lawyers, they would have very detailed information regarding all the lawful steps taken, instead of leaving the justices the burden of doing it for them. Why were the legal team members not named? If they really consulted PRRD's lawyers, who are they? Why hide their names? If this were legitimate, the legal team would proudly attach their signatures. How can the public verify the consultation or clarify the scope of their approval when the supposed experts remain anonymous? Their anonymity contradicts their claim of highest security. The Filipino people is a phrase that gives every Filipino the right to ask questions. Ang gagawin nila, ilalagay yung litrato ni Robin Padilla sa ni Sara at sasabihin, you know, this was even supported by Sara. We don't even know if that was supported because typically what they do is they would just post a picture of Sara and Robin together with itong project na ito, right? And that was exactly what they did with the fun run. Pero you know what they were doing? They violated or they continue to violate the appeal to authority. You have to remember na yung data ngayon, because of the internet and the technological advancements and everything, yung data ngayon is basically, you could call it as the new currency. Yes. So while we're not saying that there's certainty that they will do what we're saying, there is a huge possibility for them to do what we're thinking that they will do kasi basically the information is naandyan na sa kanila. It will be very easy for them to, for example, do cold calling for solicitation. Tingnan naman natin ngayon kung saan niya gustong ipadala ninyo ang mga personal na pagkakakilanlan at kung sino ang nasa likod ng data encoding sa database ng mga ito. Let's find out. Yung pong inyong signature sheet, importante na ipadala nyo po dito sa address na to. Tayo kami naman, Signature Campaign, Unit 224, Palmetto Place, Condominium Maa, Davao City. Ayan. Okay? Okay lang po ba? Picture lang? Okay lang naman po. Pwede barangay ID, sabi ni Alexis Aresgado. Okay lang po. Okay lang po. Basta government-issued ID. Ayan. Sino-sino sila? Binigay nyo yung phone number at yung address ng tao. Salamat ba namin? Okay? Binigay at inaalam namin kung sino talaga yan. Kasi kanino ba namin pagkakatiwala yung pirma namin? Tingnan ko ngayon sa Viber, ayan ang lumabas. Ang pangalan ng nandun sa letter is J. Gavan. So who is J. Gavan? Na hindi naman lumilitaw in public. Yung number na 0917, sinerch niya sa Truecaller. Ang lumabas daw Jovil Gaval naman. Okay. Ayan. So ibig sabihin, dun pa lang may discrepancy na sa pangalan. Ang lumilitaw sa Viber natin dito sa Pilipinas is J. Gavan. Ngayon sa Truecaller, Jovil Gavan. Jazzy Egan added 260 new photos. Unbelievable. 260 new photos. Salamat PRRD. Tribute Night of Jansen Family and Negros Supporters. Coordination and Concept. Events by Jasmine Egan and Jovil Gavan. Ayan, the Parliamentary League of Students in Politics congratulates Miss Jovel C. Gavan, a public servant and an alumna of the Political Science Program of the Holy Cross of Davao College, Inc., for receiving a presidential citation from the President Rodrigo Roa Duterte. We are proud of you. BFF pala, ha? So now we know, alam na namin who's behind all these. So it's Alpo. And most probably siya itong tao ring to ang nagbibidyo, no? Sa kanya rin galing yung mga At wag niyo iset aside ang parliamentary. Pinupush yan saan? 'Di ba sa People's Initiative?
Diba? Google natin. Pero, Diyos ko, nakakatakot yung mga pinaplano nila na ngayon na naaano natin. Under Malacanang. Mga friends, hindi ito secret ha. You can Google this. At kung ano yung ginagawa namin, kaya ninyong gawin. Ayan siya. Kaya ninyong gawin yan. Kaya ninyong gawin. So, ito yung Holy Cross Channel. Education. Holy Cross of Davao College. Habang umaakyat si PRRD sa aeroplano po, nung nakidnap siya, may nakita akong video naka-credit dyan kay Jovel Gavan. Mali si Alpot doon na pagsabi na walang database. Walang database. Chongkili mismo ang nagbuko sa inyo, pinost niya. Saka paano walang database? Yung palang beshi mo, Jalpot, isang yari na naman data encoder. Meron na nga silang headquarter May balak talaga na i-store yung mga sensitive information. This evening, nagpalit na siya ng pangalan. Ginamit niya yung pangalan ko. At ang sinabi niya is, "What's up, Yumi the Stalker?" So, iyan ba yung mapagtiwalaan na isesend lahat ng information dito sa taong mga kababayan, ito kasing magiging listahan ng mga pirma, pangalan, ID numbers, phone numbers, etc., even address. So, napaka-sensitive ng mga personal details mong yan. Ito ay magiging listahan ng mga Duterte supporters. Kasi hindi lang Dutertista ang tinatawagan ni Libag Ginagamit na niya ang DDS. Shoutout kay Ate Josie. Shoutout sa DDS, US, Kineme, or Canada, perma na. Ito ay magiging listahan ng mga Duterte supporters. At kapag ito ay binigay sa palasyo ng mga ahas, at tirahin isa-isa. Ay, Diyos ko. Hanapin yung mga leader. Sino yung dito yung leader? Sino yung bumabati ko sa akin yan? Tingnan natin sa database natin. I-search. Lalo pa ngayon, di ba yung advancement ng AI? Risky. Ako na nagsasabi sa inyo. Pag nakarating yan sa maling kamay, delikado ang buhay ng bawat isa. Ngayong alam nyo na, maging maingat at mas mapanuri. Kahit anong paawa. Pagpapanggap na maamong tupa ay huwag na huwag kayong magbibigay ng ID o kahit anong personal na pagkakakilanlan tulad ng passport, foreign residence card, health insurance card at iba pa. Anong nangyari sa Duterte Fonron? Ang supplies ay nawala, may bangga ang barko ba yun? Pero sabi wala mga aksidenteng naganap, kaya mga ranas napatakan na pairap. Hoy bakla! Bakit ba kami pinapapirma? Ano tong drama? Ano ba baka na? May old suppliers naman dati ng legit, ba't biglang pinalitan? Walang balitan kahit saglit. Bakit kumita sa malayong isla? May sikreto bang dala? May misteryong kasama? May maleta ba? Sige isip na lang, huwag kayong mangamba. Baka bukas dumating o the next day pa, kailan ba? Kaya pirma kayo rito, ibigay pati ID nyo. Ang dapat ng kabideo, para ma-resipo puno. Pumirma ka na, hindi na uli. 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 Pumirma ka na! Ayaw mo pumirma. Tanga ka ba? Are you idiots? Tanga ka ba? Sign it now! Hindi alam ng ranas, unti-unti nang kinuha ang private info nila habang sila'y tumatakbo pa. May ibang pakayang organizers, agenda'y politika, pirma pala'y panggamit sa plano, kawawa ang madla. Mga maluloko ng biktima na naman, mga Pilipino nagpauto na naman. Mga kanuri mag-isip, magtanong muna, baka bukas dalawa na ang guy kung hindi mo yari ka. Ano? Ayaw mo pumirmo? Pumirma ka na, hindi na uli. Pumirma ka na, pirma kayo rito, ibigay pati ID nyo. Gagawa pa ng ka-video para may resibo puno. Pumirma ka na, hindi na uli. 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 Pumirma ka na. Meron po ba privacy ang data na ito? Oy, meron po ba privacy ang data na ito? Ano? Meron ba? Ano ba yung data privacy? Ha? Ano ba yon?
Anong data privacy? Ano nga ba yon? Aba malay ko, hindi ko alam yun. Bala na kayo sa buhay nyo!